Hello people! Nung nakaraang Tuesday ba or Wednesday, pinagawa ko ni Amo nitong vanilla cake kasabay nung kebab na sinend niya na link sa akin. Habang gumagawa ko ng kebab, nakasalang yan sa oven, gumagawa na ako ng cake. Kasi nga, itong cake na to, vanilla cake as usual dahil favorite niya talaga to. And dumating yung kanyang tiyahin doon sa nanay niya na bahay. So, pupuntahan niya and magdala siya ng cake. And sa mga naghahanap ng written recipe, ilalagay ko na lang sa screen. Ito yung unang cake na nirequest ni Amo mula nung bumalik tayo dito. Medyo late na nga nung sinabi niya, pero buti na lang merong available na mga ingredients sa bahay. Pero tinanong ko siya kung anong oras niya kailangan to or ma-ready. And nung sinabi niya na 3 o'clock ready, sinabay ko na lang din sa pag-prepare ng lunch. Buti na lang nung time na yan ay yung request niya sa lunch ay kebab. Madali lang naman yung kebab dahil i-mix lang yun lahat tapos isa lang na sa oven. Then habang nakasalang sa oven yung kebab, ito na tayo. Nagmi-mix na tayo ng ating butter mixture para sa ating vanilla cake. Yung una kong ginawa dyan ay minix natin yung oil, butter, and sugar. And kailangan pag gumawa tayo ng cake, lahat ng mga ingredients ay room temperature. And i-mix muna natin yung sugar, oil, and butter until mag-cream and pale ang color. And bad trip ako sa itlog namin dito dahil hindi ko alam kung sira siya. Dumikit yung mga yellow sa kanyang shell. And kaya nga pinilian ko talaga siya ng maayos-ayos na itlog. And malabnaw. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi naman siya mabaho. Kailangan natin ng 4 large eggs. Kaso lang, yung mga itlog namin small, yung iba medium. Kaya yung ginamit ko dyan lahat ng itlog ay 5. Yung mga pagbukas ko sa itlog na basag na yung yellow dahil dumidikit sa shell, hindi ko na sinasali. Then, i-mix lang natin yung itlog until well combined sa ating na cream na mga butter, oil, and sugar. After ng eggs, ilagay natin yung 1 cup ng fresh milk and 2½ cup ng all-purpose flour. And naglagay tayo ng 2 teaspoon dyan na baking powder, 1 teaspoon ng salt. And vanilla cake yan, pero kamunti ko lang nakalimutan yung vanilla flavor. Nag-add ako ng 1 tablespoon dyan. At ihaluin lang natin yan gamit ang hand mixer or electric mixer until wala na yung mga dried flour. Huwag natin i-overmix. And while nag-prepare tayo sa ating cake batter, ay dapat nakapreheat na yung ating oven. At nagpe-preheat na ako ng 325 Fahrenheit at least 10 to 15 minutes. Yun talaga yung importante bago natin isalang yung mga cakes. And binake natin yan ng 1 hour and 15 minutes ng 325 Fahrenheit. Pero depende yan sa kainit na inyong oven at yung ginamit yung baking pan. Gumamit ako dyan ng loaf pan. After 1 hour, nag-toothpick test ako and ganito yung itsura niya at wala nang basa sa gitna. Ibig sabihin, luto na siya. Pina-cool down ko muna yung vanilla cake bago ko nilagay sa lagay yan para dalhin ng amo kong babae doon sa mama house dahil andun yung auntie niya. And naisipan kong gumawa ng pandesal. Ubi naman this time dahil nakadala tayo from Pinas. Thank you sa aming friend na si Heather. Maraming salamat sa binigay niyang ubi flavor. So gumamit tayo dyan ng 1 cup na fresh milk, pwedeng evap. And gumamit ako ng 1/4 cup room temperature plain yogurt instead isang itlog. So depende yan sa inyo, itlog or yogurt. Then, naglagay tayo dyan ng 1 tablespoon flavored ubi. Or ubi flavored. Parang baligtad. Nagala ko ng 1/4 cup ng sugar, 1 teaspoon ng salt, at 2 teaspoon ng yeast. Instant yeast yung gamit ko. And gumamit ako dyan ng 3 and 1/4 cup ng all-purpose flour. Pero yung 1/4, hindi ko muna yan hinalo agad-agad. Unti-unti ko siyang nilagay. Tapos, pinakaramdaman ko yung ating dough kung kailangan pa siyang i-dash habang nagmasa. Kaya, 3 and 1/4 cup na all-purpose flour. Pero pakaramdaman niyo yung dough niyo, dapat hindi masyadong matigas. And then, gumamit ako ng room temperature unsalted butter. 1/4 yung nilagay ko nung nabuo na yung dough, saka ko siya nilagay. Pero, pwede naman i-mix na lahat doon sa milk. Pali-melted yung gagamitin nyo. Pero,
Depende yan sa inyo kung ano yung way ng paggawa nyo ng dough. Pero sa akin ganito lang. And sa pagmasa, kailangan talaga 15 to 20 minutes sa pagmasa pag manual. Kailangan magkaroon kayo ng smooth texture na dough para yung inyong tinapay ay hindi matigas. And pagka feeling nyo super dry yung inyong dough, pwede kayong mag-add ng konti na milk or water para magkaroon kayo ng ganito lang na ganito na texture ng dough. And kailangan smooth na yan, elastic na. After nyan, magkaroon ka ng ganyang dough, ay pares natin yan ng 1 hour until mag-double ang size. Then ito na yung cake ni Amo. Malaki yung lagayan kasi sa kakabit-bit niya ng cake doon sa Mama House, hindi na nakabalik yung lagayan ng cake na para dito talaga na size. After 1 hour siguro na umalis yung mga amo ko, nag-message siya na yung cake daw tuwang-tuwa yung nanay niya dahil sobrang sarap at perfect. Ganun. And after 1 hour nga, nag-double na yung size at very smooth. Maganda yung pagkaalsa ng ating dough, ng ating ubi pandesal. So, magsimula na tayong ibilog-bilogin to para magpares naman tayo, magpaalsa naman tayo ng another 1 hour. So, ito, yung gawa ko ay plain lang talaga to, walang palaman. Pero it's up to you kung maglagay kayo ng quick melt cheese, tapos maglagay kayo ng ubi halaya sa loob, mas masarap yun. Or cream cheese and halaya, or cream cheese lang. Depende sa inyong gusto. Pero this time, naisipan kasi namin ni Belle na plain lang yung gagawin para meron kaming choice na i-din yung ilalagay namin after na na-bake or reno. Kasi meron kaming reno and meron kaming alien cheese na dala. So, depende na yan sa amin pagka naluto na. So, napag-isipan namin na plain lang yung gagawin, walang palaman pag i-bake. Ganyan lang yung ginagawa ko pagka magbilog tayo ng pandesal. Ikot-ikutin lang natin yan sa kamay. Parang papapaikot nyo sa'yo, ganun. And after na bilog-bilog, ay i-coat natin yan ng breadcrumbs. Yung breadcrumbs na yan ay homemade yan. Nilagay ko yan sa food processor yung mga tira-tirang tinapay, mga old breads, and yung mga kinat natin doon sa mga baon ng mga bata. Yun. And pinares ko muna yan ng 1 hour bago ko i-bake. And bago natin i-bake, yung ating oven ay dapat naka-preheat yan. And yung temperature ay 325 Fahrenheit pa din at ilagay natin yan sa center. Down lang po yung apoy. I-bake natin yan ng 18 to 20 minutes. Hindi na magigisi dapat yan ng 20 minutes dahil ma-overbake na yan. And tiningnan ko after 20 minutes, yung ilalim ay light brown na siya. So, okay na ako sa ganyang kulay. So, nakulangan ako sa brown sa top kaya brinoil ko siya ng at least mga 3 minutes, ganun. Until maganyan na yung kulay niya. Ayoko din yung masyadong na-overbake na yung na-overbake na yung bread. So, ganyan na yung ating ubi pandesal. First, ubi pandesal in Saudi. At ito yung dahilan kung bakit plain lang yung aming pandesal kasi kami na maglalagay ng palaman or kami na yung magpili. So, ito yung aming dinner. Inakyat ko yan sa kwarto namin para doon kami kakain and enjoy namin yung hot pandesal with Eden cheese or reno. Maganda yung texture ng ating pandesal, very soft. Tapos, yung kulay, ubing-ubi. Kuwang-kuwa talaga yung gusto kong kulay ng ubi. Kasi kung mag-ubi flavor ka din naman, tapos parang brown, wag na lang. Pagka McCormick brand talaga, maganda talaga yung outcome. O, diba? Hindi yan sponsor, pero talagang tested na yan. Nagdala talaga ako ng Eden cheese, dahil ako talaga ma-Eden cheese talaga ako sa Pinas pa lang. Wala nga lang akong quick melt, kaya okay na yan. Solved na solved kami sa aming ubi pandesal. And that's it. Thank you for watching.